Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Good morning, beloved! Purihin ang Panginoon. Nandito tayong lahat muli, pinagkalooban ng malakas, malusog na pangangatawan. Amen? Amen. So, last week, pinag-usapan natin yung 7 Feasts of Israel. At ngayon ay patuloy natin pag-uusapan ito, particularly sa rapture. So bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin, i-commit natin sa Panginoon ang mensahe natin ngayon. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mensahe niyo po. Alam po namin ang mensaheng ito ay napapanahon dahil malapit na po kayong bumalik. Maraming pong salamat. Buksan niyo po ang aming spiritual ears, spiritual eyes, nang makita po namin ang mga revelation na nagbumula sa inyo. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Gawin niyo lamang po akong vessel na tagapaghatid ng inyong mensahe. Salamat, Banal na Espiritu. Kayo ang kumikilos sa akin, sa aming lahat. Sa inyo po lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakin natin ng Lord. Yan. So patuloy po nating pinag-aaralan yung 7 Feasts of Israel. Sa Old Testament yun. Na ang katuparan ay nasa New Testament o New Covenant. So ano yung 7 Feasts of Israel? Number 1, Passover. Na ang Hebrew word ay Pesach, unleavened bread. Na ang Hebrew word ay Hag Hamatzot. And number 3, first fruit na ang Hebrew word ay Yom HaBikurim. And number 4, Pentecost, ang Hebrew word ay Shavuot. Number 5, trumpets, ang Hebrew word ay Yom Teruah. Atonement, ang Hebrew word ay Yom Kippur. Tabernacle, ang Hebrew word ay Sukkot. Now, yung 1, 2, 3, 4, naganap na ang Passover, naganap na ni Kristo nung siya ay namatay, death. Number 2, unleavened bread, naganap na rin ni Kristo. Ito yung namatay siya. Okay, number 3, first fruit, ito ay naganap na rin nung siya ay muling nabuhay. Ang Pentecost, nandito tayo ngayon. No? Dumating ang Holy Spirit sa atin. Church age. Kasalukuyang nandito tayo sa Pentecost. At ang susunod na magaganap ay ang Yom Teruah or ang trumpet. Yan ay ang the rapture. Okay. Ang 7 Feasts of Israel, mababasa natin yan, ang Lord talaga ang nagbigay nito sa mga Hudyo. Okay. Nasa Leviticus 23 yan. Ngayon, yung trumpet nasa Leviticus 23 verse 23. Basahin natin. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, natatandaan niyo yung last week, ano yung 7th month sa Gregorian calendar natin? Mid-September. In the 7th month, on the first day of the month, ano daw? You shall have a Sabbath rest. Sa New Testament, ang Sabbath rest natin ay si Jesus. Yan siya ang tunay na kapahingahan nating mga Kristiyano. Bagamat magulo ang mundo, kapag nakatuon ka kay Kristo, ikaw ay payapa. Amen? A memorial of blowing of trumpets. Ito yung susunod na mangyayari. Maririnig natin ang huling trumpeta. At tayo'y susunod dyan, a memorial of blowing of trumpets. Susunod dyan, a holy convocation. Tayo'y mapapas sa Panginoon. Nung mapapasa Panginoon tayo, sasalubungin tayo ng Lord doon sa clouds. Mamaya, i-ano pa rin natin yan. And then, you shall do no customary work on it, and you shall offer an offering made by fire to the Lord. Sa Old Testament, nag-o-offer sila ng lamb. Tayo natapos na. Sino ang nag-offer ng sarili niya? Si Jesus. Siya ang naging offering natin sa Panginoon na dahil sa Kanya, dahil sa sakripisyo niya, tayo ay tinanggap ng Diyos Ama sa langit. Na kung hindi sa sakripisyo ni Jesus, hindi tayo makakapasok sa langit. Pero salamat sa Panginoong Jesus, hindi niya inisip na masakit yung gagawin niya yon. Inisip niya, mahal ko
ang likha ko. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Now, papakita ko po sa inyo yung timeline. God's prophetic timeline, 7 Feasts of Israel. Makikita niyo po na nasaan na po tayo. Nasa church age. Ayan po, Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost. Asaan na po tayo? Nasa church age. Ngayon po, tayo po yung sa Acts 29, kasunod sa Acts 29. Patuloy pa tayong nagsishare ng gospel. Bakit? Gusto natin, marami pa ang makasama sa langit. Dahil pagtunog ng trumpeta sa Yom Teruah, sa rapture of the church, tapos na yung biyaya ng Panginoon sa Gentiles. Romans 11:25. Last week, tinalakay natin iyon. No po? So, magkakaroon din ng 7 years tribulation, magkakaroon din ng Armageddon o yung second coming, kung bakit babalik ang Panginoon dahil tatapusin niya yung laban, and magkakaroon ng millennial kingdom, pagkatapos eternity, new heaven and new earth. Nakakasabik, di ba? Amen. So, yung last week natin message, pwede nyo balikan sa Spotify natin, sa YouTube at saka sa Apple, no? Kasi tayo po ay naniniwala sa tatlong klase sa tribulation. Merong pre-tribulation, ibig sabihin bago mag-tribulation, kukunin na tayo ng Panginoon. Meron naman naniniwala sa gitna ng tribulation, tsaka lang tayo kukunin ng Panginoon. Meron naman naniniwala pagkatapos ng tribulation at tsaka kukunin ng Panginoon. Ngayon, balikan niyo po yung mensahe na yan kung bakit tayo ay naniniwala sa pre-tribulation sa YouTube, sa Spotify, at saka po sa Apple. Now, malalaman natin na nalalapit na tayo sa sa end times. May warning nga si Paul sa atin. No, may dangers siya. Pabasahin natin. Ito yung warning ni Paul sa end times. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ano yung warning niya? Pag nakita na daw natin ito na nangyayari, sabihin, talagang pasama na ng pasama ang mga tao dahil hindi sila kumikilala sa Panginoon. Sabi diyan, you should know this, Timothy. Si Paul nagsasabi kay Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Nangyayari ba? Difficult times na ba ngayon? Mahal ng bilihin, di ba? Number 2, for people will love only themselves and their money. Nakikita nyo yung mga tao ngayon, ano ko to? Ako to. Puro ako na lang. Hindi po pwede. Hindi na nila tinitignan pa yung iba. Gusto nila sila. Tingnan nyo sa parking lot, may nagkakabarilan. Bakit? Hindi ka pa titigil, ako na una, bang! Kasi, mahal nila yung sarili lang nila. Hindi na nila tinitignan yung kapwa nila. Hindi tayo yun, yung mga nasa paligid. Tayong nakikristo, meron ng, joy, peace, love na binigay ng banal na espiritu. Kaya lang ito yung makikita natin ngayon sa paligid natin. Sabi diyan, they will be boastful and proud, mayayabang, scoffing at God, no? Yung, pasimba-simba pa, wag na, maglalaro na lang ako, wag na, matutulog na lang ako. Diyos yun, wala naman eh. Ganon, di ba? Tayo hindi. Tandaan nyo, hindi to tayo yung nakapaligid lang sa atin, makikita ninyo. Disobedience to their parents and ungrateful. Marami na bang ganyan? Nung minsan nakita ko, lumabas sa FB ko, nagagalit, dinidimanda yung tatay niya dahil 500 piso lang ang binibigay na allowance niya everyday. Wow! Ungrateful. Grabe, di ba? Yung tatay niya, susweldo lang ng 500 plus. Kukunin lang nung tatay niya yung kakarampot, yung 500 sa anak niya, dinidimanda kay Tulfo. Mga anak, itong sasabihin ko sa inyo. Mga kabataan, makinig. Sa lahat ng mga utos, ang pagsunod sa magulang, yun yung may pangako. Ano ang pangako? Pagpapalain kayo ng Panginoon at hahaba ang inyong buhay. Amen, kabataan? Mababasa natin yan sa Ephesians. Kaya, i-honor nyo yung magulang
magulang nyo. Amen? Huwag kayong bastos sa magulang nyo, igalang nyo sila. Dahil yung pangako ng Lord sa mga mabubuting mga anak, matutupad yun. Amen ba? Sunod dyan, they will consider nothing sacred. Mga bastos na yung mga tao, di ba karamihan? Hindi naman lahat, pero marami na. Next, they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. Ano yung slander? Naninira ng kapwa. Ang daming marites. Sisiraan yung kapwa. No, kasama pala yun sa dangers of end times. They will betray their friends. Marami nagkakagalit na magkakaibigan. Be reckless. Be puffed up with pride. Ayoko. Ma-pride. Hindi na nagpapatawad. And love pleasure rather than God. Ano ibig sabihin ng love pleasure? Yung bang, tsaka na ako sisimba. Tsaka na ako magpe-pray. Naantok na ako bukas. Ganon. No? Pero tayo, we love to pray. We love to praise God. Dahil alam natin, anak tayo ng Diyos. Okay? They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Bakit pinai-stay away tayo dyan? Kasi nakakahawa yan. Amen? Nakakahawa yan. Hindi mo alam. Alam niyo po ba yung isang bungkos ng kamatis? Fresh yan. Haluan mo ng isa lang na bulok. Ano mangyayari sa kamatis na fresh? Mabubulok din. Kaya ang sabi dyan, stay away from people like that. Dahil pwede tayong mahawa. Okay, kung nahawa ka naman, balik ka lang sa sense mo. Ay, Lord, sorry. Hindi pala ako bagay dito. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Laging may pag-asa sa Panginoon. Pero para hindi ka na masama sa bulok, stay away from people like that. Amen. Okay, next. Tingnan natin yung another diagram. Tingnan natin. 7 days nilikha ng Panginoon ang mundo. 1 to 6 days nilikha niya, and then, ika-7, nagpahinga siya. Ito yung human history. From Genesis, from Adam, hanggang kay Kristo, 4,000 years. Okay. Mula kay Kristo, hanggang bago mag-rapture, tayo ay almost 2,000 years na. So, ilan na yon? 6,000 years o 6 days. No? 6 days. Tapos noon, magkakaroon ng tribulation. And yung 1,000 years millennium, maghahari ang Panginoon, di ba? Ika-7th day, nag-rest si Lord. Nag-rest ang Diyos. Ika-7th day, yung 1,000 years millennium, kasamang maghahari dito si Kristo. Kasama tayo doon. Okay. Doon po sa Hebrew calendar, magkaiba po ang calendar natin sa Hebrew. Ang calendar natin, Gregorian, sa Hebrew, ang sabi nila, ang human history daw ay nasa 5,784 na. So malapit na talagang mag-ika-6th day. Kung yun ay talagang, kumbaga perfect, yung pagkakabilang nila sa human history, mag-ika-6 days na. Pastor, ano yung relevance ng 6 days, 6,000 years? Okay, tignan natin sa 2 Peter chapter 3, verse 8. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So, ibig palang sabihin dyan, yung 1,000 years sa atin, ilang day sa Lord? 1 day. Yung 1 day sa Lord, ilan sa atin? 1,000 years. Kaya nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doon nilikha ng Panginoon ng mundo. So yung 4,000, ibig sabihin, 4 days lang sa Panginoon. Sa atin, 4,000. So nakukuha niyo po? 4,000 plus 2,000, 6,000. Malapit na tayo doon. Amen? Pero anong ginagawa ng tao?
Naku, hindi mangyayari yan. Yung prophecy, walangan, tagal na natin, 2024 na, wala pang nangyayari dyan sa mga sinasabi mo. Pero nakasulat sa Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. No, matyaga ang Panginoon para sa atin, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ganon katyaga ang Panginoon, pinagtsatsagaan niya ang mga tao. Amen? Ayaw niya kasing mapahamak yung mga tao. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay pa rin siya, tumanggap ka na, tumanggap ka na. Simple lang, believe. Believe doon sa tinapos ko sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo na kailangan pang magpenitensya, hindi mo na kailangan pang lumuhod, hindi mo na kailangan pang kung ano. Paniwalaan mo lang ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Napakasimpleng maligtas. Amen ba? Hindi mo na kailangan gumawa. Maniwala ka lang sa tinapos ni Jesus. At tsaga-tsaga ng Panginoon sa atin. Kahit libo-libo ng taon, pinagtsatsagaan pa rin niya tayo. Bakit? Dahil mapagmahal siyang Diyos. Now, balik tayo sa rapture. Nung nakaraan, pinramis ko sa inyo, ano ba yung sequence ng rapture? What are the sequence of events during rapture? Ano ba yung pagkakasunod-sunod ng rapture? Kailan ito mangyayari? Romans 11:25. Kapag nabuo na ang bilang ng mga hentil, yun lang yung hinihintay. Baka mamaya, yung nakikinig sa podcast natin, yun na lang pala ang hinihintay na tumanggap sa Panginoon na Gentile. Tapos, ano na? Rapture na. Kaya wag tayo magsawa na mag-share, mag-invite, share natin ano ba yung ginawa ni Kristo. Baka mamaya yung sinishare nyo, yan na lang pala ang iniintay sa pagbabalik ng Panginoon, ma-rapture na tayo. Amen? Amen. Now, what are the sequence of events during rapture? Number 1, Christ will come down from heaven. Bababa si Christ from heaven. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangels, and with the trumpet call of God. Sa rapture, hindi pa bababa si Kristo dito mismo sa lupa, particularly sa Mount Olives. Sa Mount Olives kasi doon siya nakatayo at doon din siya umakyat. Bababa siya sa second coming sa Mount Olives. Pero pag rapture, hindi pa siya bababa doon. Sa clouds lang siya, sasalubungin natin siya sa clouds. Tingnan natin yung pagkakaiba. Rapture and second coming. Ang rapture will take place in the clouds. Ang second coming will take place on the earth. Sa rapture, Christ will come for the saints. Yung tayo, sino ba yung mga saints ngayon? Tayo, yung mga nasa church. Sino ba ang church? Okay, ganito po. Sa Bible po, 3 lang ang grupo ng tao. Jews, Gentile, and church. Sino yung nasa church? Yung Gentile at saka Jews na kumilala sa Panginoon, papasok sa church. Okay, so Christ will come for the saints. Ang totoong tumanggap nasa universal church na at tinatawag itong saint. So, hello, saint ka na. Hindi, di ba, hindi mo na kailangan pangantayin yung mga ritual na para maging santo ka. Ngayon pa lang, santo ka na. Amen. Tapos sa second coming, Christ will come with the saints. O akyat tayo. Pag second coming, pagbababa si Kristo sa Mount Olives, kasama tayo. O, uuna si Kristo, wow, kasama tayo. Okay? Next, only Christians will see Him sa rapture. Ang makakarinig lang ng trumpeta, ang makakakita lang sa Panginoong Yesus ay ang mga Christian. Pag tumunog ang trumpeta. Pero sa second coming, all people will see Him. Lahat ng tao makikita si Kristo.
So number 1, ang sabi diyan, Christ will come down from heaven. And number 2, na sequence, anong masusunod? Dead Christians will be raised. So yung mga patay na ay muling bubuhayin. Kaya nga, sa Bible, ang mga patay na Christian hindi talaga patay. Tinatawag lang silang natutulog, asleep lang. Okay? So natutulog lang. Masakit na mahiwalay. Kasi katulad niya, pag nag-abroad, di ba, umiiyak ka. Okay. Ganun lang din yun. Pero, hindi kayong tipong, gusto ko nang sumama. Hindi. Bakit? Kasi alam mo, darating ang panahon na yung natulog mong kamag-anak o mahal sa buhay, magkikita muli kayo. Amen? So sabi dyan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13-6, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Para hindi kayo magdadalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Kita mo yung iba, yeah. Ayoko na, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Ay, yung mga ganong drama, di ba? Sabi dyan, di ba? Nang hindi kayo magdadalamhati gaya ng iba. May pag-asa tayo. At ang pag-asa natin, yung blessed hope, yung rapture. Amen. Sunod. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya ganun din ang mangyayari sa atin. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Good news? Good news! Amen. Hallelujah. Next. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. So ang turo na to galing kanino? Mismong sa Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbabalik ng Panginoon na hindi mauuna sa mga namatay na. Okay, so ibig sabihin, mauuna muna talagang bubuhayin ang mga namatay na Kristiyano. Next. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Yun yung pagtunog ng trumpeta. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Turururu, turu. Yung shofar. No? Yung tunog ng shofar. At saan ba galing yung shofar? Yung horn ng bull. No? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Amen. Paano naman kaya tayong buhay? Next, tingnan muna natin yung isang kasunod na yung 1 Corinthians 15:52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, pumikit nga kayo, twinkling of an eye. Hindi matagal yan. Yung isang iglap lang na ganon. Ganon, wala nga segundo no? Bilis. Sa isang kisap mata, pakasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Wow! Yung mga patay, o mga asleep, pag binuhay ng Panginoon, hindi na mamamatay. Forever young ka. Di ba kung ano-ano nilalagay natin sa mukha para matagal, yung ma-prevent ang aging natin, di ba? Inom ka na supplement para ma-prevent. Kapatid, may pangako ang Diyos sa muli niyang pagbabalik. Hindi na tayo mag-e-age, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo tatanda, tayo'y buhay forever young. Amen! Di ba? Wow, exciting. Okay, number 3. Number 1, ang sabi, bababa si Jesus sa clouds. Sa clouds lang. Number 2, ang mga nag-fall asleep ng mga Kristiyano ay bubuhayin muli. Number 3, paano naman kung ngayon dumating si Kristo at tumunog ang trumpeta? Number 3, alive Christians will be changed. Hindi naman tayo nag-fall asleep, di ba? So tayo, babaguhin. Paano? Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 15:51. Listen, I tell you a mystery. Ano ba yung mystery? Hidden. Sabi sa Greek, mysterion. Ibig sabihin, hindi yan
binigay na prophecy sa Old Testament. Tanging kay Paul lang binigay yung mystery na yan. Kaya nga sa Bible, 2 lang book meron ang rapture. Thessalonica at saka Corinto. Dahil hindi yan pinrophesy. Mystery nga mysterion. At kay Paul lang yan ni-reveal. At ni-reveal sa atin. Amen? So yun yung mystery. So ni-reveal na sa atin yung mystery na yon. We will not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat tayo ay mamamatay. But we will all be changed. Ano yung change sa Greek word? Alaso. Na ibig sabihin, magta-transform. O hindi ka magta-transform na para ka sa Superman, ha? Hindi. Mag-glorified body tayo. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, yung katawan natin, aray ko, nirarayuman na yata ako. Naku, nagsasag na yata ang face ko. Maya-maya, sakit ng ulo ko. Hindi na tayo magiging ganun. Ta-transform na tayo ng Panginoon. Glorified body. Amen. 1 Corinthians 15:52, in a flash, in the twinkling of an eye, yun yung kanina sinasabi ko, yung biglang pikit, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Babaguhin tayo ng Panginoon. And 1 Corinthians 15:53, for the perishable must clothe itself with the imperishable. Yun yung hindi na mabubulok na katawan. And the mortal, yung sabihin ng mortal, yung namamatay, magiging, the mortal with immortality, hindi na mamamatay. What a promise! Di ba? Grabe yung promise ng Panginoon. Di ba kayo natutuwa? Tuwang-tuwa. Amen. So, tignan natin uli yung 4 sequence. Christ will come down from heaven. Dead Christians will be raised. Alive Christians will be changed. Alive Christians will be, number 4, will be caught up. Kasi yung namatay, binuhay uli. Tama, subuhay na sila. Tayong alive din. Anong gagawin? So kaya number 4, lahat tayo, yung nag-fall asleep, nabuhay, tayo ding alive, we will be caught up. Ano yung caught up? 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 to 18. Then, together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Yung caught up, sabi nila, rapture, laman ako mapasa sa Bible ng rapture. Bakit ang Trinity? Nabasa nyo? Tanong ko, anong verse meron sa Trinity? Wala, di ba? Pero nandoon yung essence. Ano yun? One God with 3 persons. Father, Son, Holy Spirit. Anong tawag natin? Trinity. So ang rapture nasa Bible din. Ano ang Greek ng rapture? Harpazo. Ano ibig sabihin nun? To seize, catch up, snatch away. Ngayon, isinalin ito ni Saint Jerome, no, sa Latin Vulgate. Kaya naging, pag sa Latin, rapio, rapere, rapturo. Okay? So sa English, doon kinuha yung rapture. Ngayon, tinignan ko sa Merriam Dictionary yung rapture, ang ibig sabihin, overjoy. Kasi pagdating ng Panginoon, sobrang saya. Kung ngayon nakakaranas ka ng lungkot, kapatid, mag-focus ka sa blessed hope natin dahil kapag nag-focus ka sa blessed hope natin, mafe-feel mo sobrang saya. Amen? Who will be raptured? Sino ba yung magra-raptured? May napakinggan ako minsan. Naku, baka mag-rapture mamaya. Kailangan magbihis na ako. Baka mamaya ma-rapture akong wala akong damit. Yeah? Yung isa naman, naku, baka mag-rapture na. Teka muna, magsisisi ako na. Ano ba yung mga kasalanan kung hindi ko pa napapata? Lord, ano ba yung mga kasalanan?
Natatandaan mo ba yun, Lord? Meron ba akong kasalanan hindi ko pa nahihingi ng tawad? Hindi. Lahat ng kasalanan, pinatawad na ng Panginoon. Mula past, present, future, pinatawad na yan ng Panginoon. So ano ang magiging natin? Ano yung magiging response natin doon sa pagpapatawad ng Panginoon? Di ba matututo din tayo magpatawad ng kapwa? Matututo din tayo magmahal ng kapwa? Hindi na sa performance mo. Dahil ang banal na espiritu, inilagay na yon sa born again spirit mo. Amen? So hindi na alalahanin na pa ng Panginoon ang mga kasalanan mo. Kaya handa mo ang sarili mo kung tunay ka talagang tumanggap sa Panginoon, you will be raptured. Basahin natin ang sagot. Who will be raptured? Raptured is not individual, but collective, as one body, the universal church. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, pumapasok sa universal church. Hindi ang universal church, hindi po yan parang building na kaganito. Ang church talaga ay tao. Okay. Bakit tayo may ganito, may local church? Nang lagi tayong napapaalalahanan na tayo ay righteous na sa Panginoon. So hindi yan mga local churches, kundi universal church. Kaya huwag kang matakot kung tunay kang tumanggap, maririnig mo ang huling trumpeta. Amen? So, hindi ito kinakatakutan. Ito ay kinasasabikan. Amen? Ephesians chapter 5:27, sabi dyan, that He, sino dyan yung He? Si Christ, might present her. Sino yung her? Yung church. To Himself, a glorious church. Yun yung universal church kanina. Not having spot or wrinkle or any such things, but that she or the church should be holy and without blemish. Ang church ba ni Jesus Christ, wala na bang blemish? Wala na? Yes. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, holy and righteous na. Amen? So after rapture, what's next? Ano ang kasunod pagkatapos ng rapture? Tingnan natin uli ang diagram na to. Nasaan na tayo? Yung kulay pula, yung church age. Pagkatapos ng church age, rapture of the church. Tingnan niyo yung arrow. Ano ang magaganap pag tayo ay ni-rapture na? Merong magaganap sa taas. Marriage supper of the Lamb at saka ang judgment seat of Christ o tinatawag na Bema judgment. Wag na natin pakialaman yung mangyayari sa mga naiwan. Ano ba yung mangyayari sa mga naiwan, yung 7-year tribulation? Ano lang naman, mararanasan lang naman nila yung wrath, yung galit. No, magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng mga taggutom, no, ano-anong mga salot. No, gusto na nilang mamatay, hindi sila mamatay. Naranasin lang naman nila yun. Kaya nga, bilang Kristiyano, i-share natin ang gospel. Bakit? Para naman yung mga hindi nakakaalam pa, na ang dali-dali lang pala, na maligtas. Believe in Christ lang. Diba? Maisama naman natin sila sa rapture. Now, tingnan natin. Ano yung marriage supper of the Lamb? Ang marriage supper of the Lamb is the wedding. The wedding is between Jesus and His bride. Sino yung bride dyan? Yung church. Ikakasal tayo kay Jesus. And it is the celebration of the eternal covenant with God. Covenant yun. Kaya nga yung mga mag-asawa kapag ka, di ba, pagka kinakasal, in sickness and in health. Di ba? Pero yung till death, dito lang yun. Pero pag na-rapture ka, wala nang death. Eternal covenant. Ang mga mag-asawa, hindi yan gusto ng Diyos na naghihiwalay.
tao lang ang may gusto niyan. Dahil napaka-sacred sa Panginoon ng kasal. Amen? Now, sa culture ng Hebrew, meron silang, yung magkasintahan, may tinatawag na betrothal period. Ano yung betrothal period? Para bang kinoconsider na silang, ngayon engagement ang tawag eh. Kinoconsider na silang mag-asawa. Pero, hindi pa sila nagsasama. So, ganun yun sa rapture. Heaven-bound na tayo, susunduin na lang tayo ni Kristo. Amen? Ganon sa betrothal. Alam niyo po ba sa culture ng Hudyo, kapag ka isang taon na, yung kanilang period na yon, yung pag-aantay na yon, sa atin, engagement, meron pa silang sundo. May mga sulo pa sila, susunduin nila. Yung babae. Tapos kukunin na niya. At yun na, magsasama na sila. Ganon ang gagawin sa atin ni Kristo. Susunduin tayo sa rapture. Amen? Ito pa, isa pang revelation. Sa Garden of Eden, di ba, paano lumabas si Eva? Di ba pinatulog muna si Adan, deep sleep. Tapos sa kanyang tagliran, inilabas yung isang rib. At ginawa si Eva. Ngayon, naganap yun kay Hesukristo. Sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi, di ba, nabali ang mga buto ni Jesus? Ano ang ginawang test ng Roman soldier? Tinusok siya sa tagliran. Tama? Naka-deep sleep na si Jesus nun. Wala na siyang buhay. Katawan niya. Pagkatusok na yun, namatay si Jesus. Ano naman ang isinilang? Church. Amen? Di ba sa Old Testament, pinakita na ng Panginoon? Sa New Testament, naganap din. Di ba napakagaling ng Panginoon? Old Testament pa lang pinakikita na niya. Totoo ang mga sinasabi ko, mga anak. Totoo. Magaganap at magaganap ang propesiya sa Biblia. Amen. Now, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakahalaga ng pamilya sa Panginoon. Basahin natin Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Husbands, ano daw? Love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Kaya nga, sa mag-asawa, dito muna po tayo sa verse 25. Sa mag-asawa, husband loved your wife. Ano naman yan, two-way. Magmahalan kayo. Bakit? Magrespetuhan kayo. Pag nakikita ng mga anak nyo, nagmamahalan kayo, nagre-respetuhan kayo, makikita nila, nagmamahalan ang mga magulang namin, nagpapatawaran ang mga magulang namin, ang saya ng buhay. Kami din ay magiging ganon. Sa pamilya, mag-usap-usap kayo. Kasi mahalaga sa Diyos ang pamilya eh. Magkaroon kayo ng communication, magkaroon kayo ng pagmamahalan, magkaroon kayo ng magandang pag-uusap, respetuhan. Kasi kailangan ito. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga kanina, nung sinabi ko, mga kabataan, di ba, honor your parents. Kita nyo? No? Talagang mahalaga sa Panginoon ang family. Sa pag-aaral natin ngayon, nakatuon ang Panginoon sa family kasi kakasal tayo kay Jesucristo eh. Amen ba? Amen. Now, huwag kayong maglilihiman sa pamilya. Magsasabi ng totoo. Amen? Now, tingnan natin yung verse 26. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. And verse 27. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Holy and without blemish. Nangyari na ba yan? Yes. Sa krus ng Kalbaryo tayo ay ginawa ng holy and
righteous. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 24, 1 Corinthians chapter 1 verse 30, Hebrews chapter 10 verse 10. Marami pang iba sa Bible na tayo talaga ay holy and righteous na. Basahin natin ang Revelation about marriage supper of the Lamb. Revelation chapter 19 verse 7, King James Version, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb, sino yung Lamb natin? Si Christ. For the marriage of the Lamb is come and His wife, the church, hinalintulad talaga tayo sa pamilya, hath made herself. Verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Nakita nyo? Very, talaga ang Bible na tayo ay malinis na. Ano ba yung righteousness niyan? Sabi sa Romans chapter 3 verse 22a, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Ibig sabihin, kung naniwala ka kay Kristo, ikaw ay righteous na. So, ready, raptured ka na. Amen. Now, tapos na tayo sa kasalan. O, sino gustong sumama sa kasalan sa langit? Lahat tayo, kasali. Kasi kabilang ka sa church ni Christ eh. Susunod, the Bema Judgment or the judgment seat of Christ. Okay, tignan natin yung Bema. Akala nila judgment. Akala ko ba, pastora, wala nang paghusga. Bakit sabi dyan judgment? Ay, ang judgment dyan, hindi huhusgahan kung papasok ka sa langit o hindi. Eh, nasa langit ka na. Ang ibig sabihin ng Bema Judgment Seat of Christ dyan, titignan ni Lord, ano ba ang maireregalo ko sa mga anak ko na talagang kumilos? Nakuha? Amen. So, ito yung awarding ceremony natin. Okay, tignan natin yung tignan natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So, ibig sabihin pala, ang Panginoon, bukod sa nasa langit na tayo, magre-regalo pa sa atin. Ang bait, no? Mapagmahal ba? Mapagmahal? Kaya titignan niya, ano ba ang puso mo kapag ka pumupunta ka sa church? Ritual na lang ba? Titignan niya yun. Kapag ba tumutulong ka sa ministry, pagpunta mo rito, tumutulong ka ba rito para magpasikat o dahil talagang gusto mong maglingkod dahil niligtas ka ng Panginoon? Lahat yun, i-award ng Panginoon. Alam niyo po ba, lahat ng ginagawa niyo sa church, miski ang pagbibigay niyo, hindi iyan mawawalang kabuluhan sa Panginoon. Ang pagpunta niyo rito, ang pag-pray ninyo, ang paglilinis ninyo, ang pagkanta ninyo, ang pag-upo niyo riyan, ang pakikinig sa akin o sa mga tumatayo rito. Lahat yun, nakikita ng Panginoon. At salamat. Ang buti-buti ng Panginoon, meron siyang reward. Hindi lang yun. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, mga kabataan, mabuti ka bang anak? O bait-baitan? Siyempre, nandito kayo sa church ni Lord Jesus Christ. Binigyan na kayo ng Holy Spirit ng masunuring puso. Kaya nagiging masunurin na rin kayo. Amen ba, mga kabataan dyan? Amen? Masunurin sa teachers. Sa mga matatanda. Hindi na makulit kasi binago na kayo ng Panginoon. Amen? Mga magulang, mapagmahal ba kayo sa mga anak ninyo? May award yan. May award yan. Ha? Sa pagtatrabaho ninyo, ginagawa nyo lang ba yun? Kailangan ko lang kumita eh. Kasi kung hindi ako kikita lang kakain yung pamilya ko. Pero kung pinagpapasalamat nyo, Lord, thank you, may trabaho ko. Napakabuti mo, Panginoon, nag-iigihan ko pagtatrabaho ko. Kapatid, nakikita ng Panginoon yan. Amen? Lahat yun, may regalo ang Panginoon. Amen? Lalo na kung naglilingkod pa kayo sa kanyang simbahan.
Alam nyo ba, ang pundasyon natin si Kristo. Kaya lang, siyempre, kailangan nakatuon tayo sa tinapos na gawa ni Jesus. Hindi sa pagiging ang galing-galing ko, kaya gagawin ko to kasi ang tali-talino ko. Hindi. Ang Panginoon nakikita yung puso natin. Kung tapat ang puso natin at pinagpapasalamat natin sa Panginoon lahat ng gawa natin, napakainam ang regalo ng Diyos sa atin. Alam nyo ba may magsasuffer ng loss? May kumikilos, akala mo ang galing-galing pero nagsasuffer siya ng loss. Ano ibig sabihin nun? No? Sige, basahin natin dito ha. 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad, quality ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Ang pundasyon natin si Jesus Christ. Para tayong gumagawa ng building. Yan, may arkitekto tayo dito, tsaka mga engineer. Parang ano yan, ang pundasyon natin si Kristo. Pero sa pundasyon na yon, ano ba yung itinayo mong building? Okay? So, 1 Corinthians chapter 3, kasunod. Ngunit kung ito na may masunog, di ba sabi ititest daw sa fire. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Bakit kaya masusunog? Kasi hindi nakatuon kay Kristo yung gawa niya. Nakatuon sa sarili niya. Kaya nasunog. Nakuha po? Dapat yung lahat ng ginagawa natin, nakatuon kay Kristo. Grateful ka, may trabaho ka. Grateful ka, may asawa ka. Grateful ka, may magulang ka. Grateful ka. Lahat grateful ka sa Panginoon. Pero kung nakatuon ka sa sarili mo, ano sabi diyan? Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang naligtas na kagamitan. Ibig sabihin, ligtas ka naman, nasa langit. Wala ka nga lang tinanggap na regalo. Parang ano lang yan, sa school. Diba? Sa school. Pumasa. Pero yung iba may medal, yung iba, wala. Pero nakapasa. Kung grade 4 ka, naging grade 5. Nakuha po? Kaya mas masarap naman, may medal ka. Amen? Ang simple lang, be grateful sa lahat ng ginawa ni Kristo. Na kung ikaw ay successful, Lord, thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito magagawa. Amen? Alam niyo po ba, bago ako pumunta rito, Panginoon, Holy Spirit, hindi ko po kaya, pero kaya niyo. Kaya sasamahan niyo po ako. Sa totoo lang, ang banal na Espiritu ang kasama natin. Kung doon ka nakatuon, gantimpala, meron ka sa langit. Amen? Amen. So, ano uli yung sequence ng rapture? Number 1, sabay-sabay po natin basahin. Christ will come down from heaven. Number 2, dead Christians will be raised. Number 3, alive Christians will be changed. Number 4, alive Christians will be caught up. Okay, pagka-rapture natin, ano naman yung mangyayari doon sa heaven? Number 1, sabay-sabay po tayo. Marriage supper of the Lamb. O, yung pinaliwanag ko kanina, ha? Kakasal tayo kay Kristo. Number 2, Bema Judgment Seat of Christ. Awarding ceremony. Excited na ba kayo? Yes. Nakaka-excite. Malapit na yan. Dahil wala naman hinihinging sign ang rapture. Pero alam natin na mangyayari na. Dahil yung second coming, may mga hula. So, ibig sabihin, kung yung second coming may mga hula, may mga prerequisite, may mga mangyayari, mauuna yung rapture bago second coming. So, ibig sabihin, nangyayari na yung mga hula, alam natin na mas malapit ang rapture. Amen! At iiwan ko sa inyo ang beloved thought. Sabay-sabay po tayo. I am a true believer of Christ and will be raptured for sure. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Excited na ba kayo? Yes, okay. So, tayo po ay yumuko. Manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat. Nakaka-excite po talaga na kami po ay susunduin ninyo. At makakasal po kami, ang church sa inyo. Pati po Panginoon, ang regalo niyo po sa amin. Lord, nakaka-excite po talaga. Salamat po sa biyaya ninyo. Habang hinihintay po namin kayo, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na nakalaan sa amin. Hindi po ito maaagaw ng kaaway. Sapagkat, Panginoon, protected kami. Selyado ng banal na Espiritu. Salamat sa mga kapatiran ko, Panginoon, na nandito at nakikinig sa podcast. Salamat po sa buhay nila. Nakikiisa po kami sa prayer request. Kung ano man po, Panginoon, na pinagdadaanan ng mga kapatiran namin ito, Panginoon. Kayo po ang siyang tutulong sa kanila at hindi niyo po sila iiwan ni pababayaan man. At sa mga nakikinig at sa nandito sa loob ng church na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin na tanggapin ninyo na tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Sabayan niyo ako sa panalangin ito, lakasan niyo, ibukan niyo ang inyong bibig, Panginoon. Nalalaman ko po na ako'y isang makasalanan at salamat po sa krus ng Kalbaryo. Niligtas niyo po ako. Binigyan niyo po ako ng kaligtasan. Tinatanggap po kita bilang tagapagligtas ko. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Salamat po. Isinulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast. Where God's grace revealed.